tingnan nyo itong mensahe ni Romualdez. Yung si Mayor, ito, sabi nyo, anak ng... Taclobanon, faithful against Bastos, blasphemous, rallies, ayun daw. Yun. So, Tacloban faithful against Bastos and blasphemous rallies. So, parang sinasabi nga niya na bastos lang naman itong rally na to, kaya hindi nila papayagang mangyari ito sa kanilang probinsya. So, nagdududa kasi yung ilan na baka merong mga nag-feed ng information, yung mga spy na yan. So, walang ganyan. Malinaw dito sa post ng mayor ng Tacloban na hindi nila papayagan ito. So, regardless, may spy o wala, talagang itong mga ganitong klase ng pagkilos, hindi nila papayagan dahil para sa kanila, destabilizing ito. Ang tindi niyang mayor na yan, ha? Ang tingin niya sa sarili ata niya, Diyos, eh. Blasphemous, Oo, blasphemous. Yung word na blasphemous, ginagamit yan pagka, di ba? Pag sa Diyos, eh. Blasphemous daw, ibig sabihin, blasphemous sa kanila. Ano sila, Diyos? Oo nga, grabe ka naman, mayor. Para ka namang dati, sip-sip kayo sa mga Duterte. O dati, kung makahalikwit kayo sa mga Duterte, tapos ngayon, biglang ganyan. Ay, grabe naman. Tsaka hindi talaga natin maintindihan. Napakabait ng mga Duterte sa kanila, mantakin mo hindi pa presidente si PRRD or si Rodrigo Roa Duterte. 2 araw pagkatapos ng bagyo na Yolanda, ang unang-unang nagpunta sa probinsya na yan, si Mayor Rodrigo Roa Duterte, kasama itong kanyang anak na si Basti Duterte. Nagbungkal ng mga debris yan, nag-recover ng mga bangkay yan, sila yung mga unang-unang nandoon. Napaiyak pa nga si PRD dahil sabi niya sa sobrang devastated ng lugar, hindi niya, parang feeling niya walang Diyos. Feeling niya, God must have been somewhere doing something at hindi niya nabantayan itong lugar na to kaya napakadaming na disgrasya. Dala-dala ni Mayor Rodrigo Roa Duterte noon yung kanyang mga heavy equipment at saka may sinabi pa nga siya doon na talagang hindi ko makakalimutan kasi matindi na ang looting noon eh. Sabi niya, pagka may nag-loot, yun yung mga talagang dito talaga sumikat si PRRD actually, banat ba dito sa ano na to, yung pagtulong nila sa Yolanda. And then, how many years after, 8 years after, or 10 years after, kung ilang taon na, yung lugar na kanilang tinulungan, hindi na sila pinapapasok. Hindi, mga ilang tao lang naman yan eh, na hindi sila pinayagang pumasok. Yung mga tinulungan nila, baka malamang yan, mahal na mahal pa rin sila PRRD niyan. Nakita naman natin na nagpunta si Basti Duterte doon sa lugar kung saan nagpatayo ng pabahay yung kanyang ama, which is sinabi nga ng administration na zero. They didn't do anything. Like wala, zero. Nothing was done during the administration of PRD and Pinoy. Na kinorek naman yan ng mga housing SAR ni PRD na 85% naman pala yung natapos ng ating presidente, Rodrigo Roa Duterte. So 15% na lang yung kanilang gagawin. Speaking of spy, sabi ni Troy, liwanag, hindi kaya si Mayor Guo yung spy sa Pwede. Oo, baka siya naman na may kasalanan. Pambira ito si Mayor Guo. Lahat na lang ata ang kasalanan niya, no? Hindi pa ba tapos yung hearing ni Mayor Guo na yan? Ay, nako. Pero ano yan, matindi yan. Kasi nag-react na yung mga Chinese businessman. Sinasabi nga nila, huwag nyo naman idamay ang lahat ng Chinese business na meron sa Pilipinas. Kung talagang, kasi ang punot dulo niyan yung Pogo. Bakit nadamay na lahat yung ibang negosyo ng mga Chinese? Alam nyo, sa tindi ng kanina, nag-uusap nga kami ng ilang dito, na sa tindi na ng mahal ng bilihin, pati karne, nagmamahal to, pati yung chicharon mo, magmamahal na. Grabe, tapos ganito pa ang magiging dating sa mga Chinese businessman na pagka kayo, Chinese kayo, delikado kayo sa amin, di ba? Ang atin naman dito, wala tayong sinasabi na si Mayor Guo ay hindi kasuhan nyo na lang. Kung meron kayo nakikitang illegal na ginagawa, kasuhan nyo na lang. Pangit na kasi yung nagiging resulta sa tao na parang pag Chinese, masamang tao, pagka negosyante kang Chinese, mandarambong ka, pangit na yung nakikita ng tao Kung meron naman po palang kaso to si Mayor Guo, ba't nyo na lang kasuhan?
Diba? Kasuhan na ninyo. Tama na yung pagpapaganda nyo dyan sa Senado. Diba? Kasuhan na para matapos na. At pagbawal nyo na Pogo. Ang daming satsat. Hindi ayaw pang pagbawal yung Pogo. Diba? Tatagal pa yan. Ako sa tingin ko tatagal pa yan kasi malakas ang views eh. Kanina kausap natin si Senator Coco Pimentel sa Makialam kasi inaya ako ni Admar para samahan siya dun sa kanyang show. Nakausap namin si Coco Pimentel. Against talaga siya dito sa Pogo na to at against siya dito sa ginagawa kay kay Mayor Go na kasi parang hindi na nahihiring yung Pogo, puros personal na lang. Nasabi nga niya, parang naging maalaala mo kaya na yung Andun kasi yung views. Considering na si Senator Coco Pimentel ay minority member. Opposition yan, Si Risa Ontiveros ang gumigisa dyan kay Mayor Go. So maayos din, maayos din ito si Coco Pimentel. Talagang matinong senador din. Hindi nga lang siya yung sabay sa agos katulad ng iba. Kaya nga sana lang yun lang yung kay Mayor Guo. Demanda nyo na. Sa tingin nyo, pinapahaba ni Ontiveros to hanggang 2025 para bida siya. Pwede. Di ba? Even the Chinese community pala, Banat Baya, yung kausap natin kaninang taga Binondo, yung laging bata pa tayo, laging ini-interview na to pag may mga kidnapan Ano rin siya, pabor din siya na matanggal ang Pogo sa Pilipinas. Kasi yun ang nakakasira Hindi naman yung negosyo ng mga incheck ang nakakasira. Di ba? Ako kung walang mga Chinese businessman sa atin, anong itsura ng Pilipinas? Yung totoo lang. Wala. Yung mga gamit ninyo, baka hindi nyo na mabili. Kung puro imported from US yan, kamahal yan, sigurado. Di ba? Kayo nga lang, yung paka-order sa Lazada, sa Shopee, tsaka sa Timo, puro China product yan. Tapos kung gigipitin natin sila ng gigipitin, baka mamaya umalis. Kasi ganyan na nangyari doon sa dating mga ginipit, napunta na lang sa ibang kalapit na bansa natin yung negosyo. Kasi sobrang corruption daw dito, sobrang hirap magnegosyo sa Pilipinas. Di ba? Kaya nga sinulusyonan ni Pangulong Duterte yan. Dapat ease of business, napaka-importante nun. Ngayon, anong ginagawa natin? Pinahirapan na nga natin dahil sa corruption, pinahihirapan pa natin yung imahe. Pag Chinese ka, delikado ka sa Pilipinas. Diba? So, wag ka nang magnegosyo dyan. Maghanap ka na lang ng ibang Chinese-friendly na bansa. No? Yung i-quote ko kasi si Senator Risa Ontiveros dito sa ginagawa niya kay Guo, parang sinasabi niya kasi si Mayor Guo ang dahilan kung bakit nakapasok ang pinakamalaki, yun ang term niya, pinakamalaking illegal na Pogo operation sa Pilipinas. Pinakamalaking illegal na operasyon sa Pilipinas. Ba't di niya kaya banatan yung sa Island Cove? Baka naman hindi illegal yun. Sabi tuloy ni Troy, nagalit na. Bakit naman po yung Pogo sa Cavite, doon sa pagdating sa Island Cove, di sinisita? Diba? Troy Liwanag po, nagkomentaryo. Tama nga naman Tanong kaya natin si Ontiveros, bakit hindi mo sitahin yung... Kasi alam mo, yung mga style na ganyan, style yan ng mga mafia Ano ba talagang iniimbestigahan? Pogo? Hindi, yung Pogo lang doon. O buhay ni Guo? Hindi, yung Pogo lang ni Guo. Hindi maganda yun. Dapat patas. Kung applicable kay Mayor Guo, applicable din sa ibang Pogo. Hindi, tsaka meron daw pagkura sa vicinity nitong Pogo na nasa Tarlac, sa Bamban. So, hindi rin na regulate or hindi napansin ng PAGCOR sa lugar na yun, na mayroong dalawang palapag na illegal na Pogo. Di ba? Kaya yun ang natin, yun ang talagang ating mga babantayan sa mga susunod na araw dahil dire-diretso yung hearing na yan, Banat ba ang problema dito, yung birth certificate. It's as if napaka-perfecto ng birth certificate sa Pilipinas. Di ba? Dami ng mga late, kaya may mga late registrations, may mga corrections. Kasi nga, hindi porket yun ang laman ng birth certificate mo, hindi na questionable yun. Unang-una sa lahat, sanggol ka pa nun. Di ba? Wala kang kamalay-malay. So, tinatanong kasi siya tungkol sa birth certificate na hindi naman siya ang unang-una sa lahat ang naglagay ng mga impormasyon doon. Hindi, siya ata. Habang umiiyak siya. Pero alam nyo, sa tingin ko, matagal pa talaga ito. Kasi... Gagatasan din ito. Gagatasan. Ang lakas ang views, tapos viral na to sa Facebook. Yan na nasa labas, pati dila nga niya, viral na Pero ba't ganun? Kung ito,
papabayaan nilang mag-hearing, tapos yung hearing ni Senator Bato, parang mahihinto na yata dahil may statement si Senator Jinggoy Estrada na ihinto na, hihingan na lang daw nila ng sworn affidavit itong so-called Kumar. So, sabi ni Jinggoy yan. Sabi ni Jinggoy. Pero sabi ni Chis tuloy. Yeah, sabi naman ni Chis nung nakaraan lang, narinig ko rin tuloy. Pero unang nagsabi, si Jinggoy na hindi na daw. Interview din niya sa mga vlogger yon, yung third floor vloggers, yung mga kaibigan din natin. Galing ano. So ayan, kung sabi nga ng mga kababayan natin, dapat talaga punahin ang lahat ng pogo, hindi lang yung iisang pogo. Kung talagang yun ang kanilang intensyon, di ba? So kung gano'n, tama nga naman, di ba?